Ibay na ang aming kolektibong lakas ay nakasalalay sa pagkakaisa. Ayun eh. Puro pagkakaisa kong eh. So hindi kayo makikipagkaisa sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa layunin, katapatan at mga prinsipyo ng demokrasya. Ano po yung mga prinsipyo ng demokrasya? Lahat po ay gagawin sa pamagitan po ng tuntunin. Yung trabaho po ng Commission on Audit, kinuha na po ninyo. At nung nagpapahayag po ako na may mali po sa ating mga ginagawa, ayaw po ninyong makinig man lang. Ito po ba yung prinsipyo ng demokrasya? Nasaan po yung katwiran dito? Akala ko po ay makikipagkaisa kayo at tutuntunin natin ang katapatan sa mga prinsipyo ng demokrasya at sa matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Paano po natin paglilingkuran ng sambayang Pilipino kung halimbawa yun pong pondo ng gobyerno na inilaan po upang sa ganun mitigate po yung pagbaha sa lahat ng panig ng ating kapuluan, ay hindi po nyo sisya sa atin. Ang pilit po nyo sisya sa atin ay yung mga confidential funds po na di umano'y nagamit sa maling pamamaraan. Ngunit, ang marami pong mga ahensya at opisina na nabigyan din ng ganung pondo at nabigyan din po ng notice ng COA, wala naman po kayong isinama kahit isa. Nasaan po yung tuntunin at pamantayan ng demokrasya na inyong sinasabi? Eh, baka nakikinig ang ating mga kababayan, Nelson. Opo. Alam mo, nag-iisip ang taong bayan eh. Matalino na ang mga tao ngayon. Alam po nila na madali pong sukatin ito at madaling kwentahin. Kapag ka po tunay ang ginagawa natin, alang-alang po sa prinsipyo ng demokrasya at pagkakaisa, huwag po kayong magpapahalata. Kasi po, mahigit na 350 ang naisyuhan po ng notice ng COA na may kinalaman sa confidential fund. Pero isang opisina lang po ang pinagpipilitan yung siyasatin. Madali po kayong makilatis ng ating mga mamamayan. Kaya ito pong manifestong ito, baka pagtawanan lang po eh. Wala pong laman ng manifesto na ginawa ninyo. Hindi ba ito parang future tense? Baka after na nagdaan nila ito, ay saka nila susundin yung mga nakasulat dito? Hindi, nagpahayag sila ng pagsuporta, ng buong pagsuporta sa Pangulo. Kung ganun ang gagawin nila at kung talagang totoo ng buong pagsuporta sa hangaring suportahan ang Pangulo ng Republika na tama naman, o yung nauna niyong opinion, gumawa na kayo ng para. Gustong marinig ng Pangulo, hindi yung manifestong ganito. Sinusuportahan nyo pala ako eh. Meron akong gustong marinig mula sa inyo. Doon sa sinabi ko na nauna, ng bagay na pinaggagawa nyo ngayon, hindi makakabuti sa atin. Para saan yan? Di ba? O, nasaan? Hindi man lang napaloob sa manifesto. Kung talagang kayo sumusuporta, magpahayag na kayo kagad. Kung sincero, ano? Kung sincero kayo, kung tapat kayo, magpahayag na kayo. Hindi naman sinasabi rito na sabihin nyo kagad na hindi po namin papayagan na magkaroon ng impeachment dahil yun po yung gusto ng Pangulo. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Pangulo. Ang gusto niyang marinig ngayon, ano naman ang sasabihin ninyo dun sa kanyang inihayag na opinion? Wala ba kayong isasama rito? Reaksyon, wala reaksyon. Dapat malang sinabi niya. Yung nauna po na opinion ng ating Pangulo tungkol sa aming tinatalakay na walang kabagay-bagay ay talaga pong babalikan po namin at pagsisikapin po namin suriin uli. At kapag nalaman po namin talaga na ang aming ginagawa'y malilit na bagay na pilit namin pinalalaki, talaga pong titigil na kami. Mga ganun man lang. Hindi naman natin sinasabing tumigil na kayo ngayon din. Hindi, walang ganun eh. Reaction man lang. Mag-react ka man lang sapagkat yun ay kahayagan ng tunay na pagsuporta at pagpapahayag ng suporta sa opisina ng Pangulo. Ngayon, ang office ng Vice President, sabing ganun eh. Aming iginagalang ang saligang batas. Wala ba sa saligang batas ang opisina ng pangalawang Pangulo, Nelson? Meron po. O ba't hindi nyo iginagalang?
Bakit wala kayong paggalang? Ang katibayan na walang paggalang, mahigit na 350 po ang opisina na merong confidential fund. Bakit in-isolate po ninyo ang opisina ng pangalawang Pangulo? Kung wala po kayong iniisip na pamumulitika, bakit hindi po niyo lahat kinuha yung mga opisina na yon para lahat po ipag-aralan, para makagawa po kayo ng batas na sinasabi ninyo na gusto ninyong gawin? Oo. Bakit wala? Oo nga. Yun nga hinahanap namin ni Jen kanina kung ano. So, ang tingin nga namin dito parang may tinatawag na motherhood statement, hindi ba ko? Yung parang statement na walang detalye at puro pangako. Hindi mo naman maintindihan kung alin dito. Isip-isipin mo, babanggitin lang ang saligang batas. Para lang ano lang, may sasabihin silang mabanggit lang ang saligang batas. Ayun, sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa lahat ng pagkakataon, manatili kaming nagkakaisa. Kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtataguyod at pagtatanggol sa Constitution, sa pagtiyak ng kapakanan ng ating mga mamayan at sa pangangalaga ng kinabukasan ng ating bansa. Ano sa isa nitong mga manifestong ganito? Kung hindi mo naman gagawin. Kung hindi ka magpapakita ng kahit anong manifestasyon na itong manifestong ito'y gagawin mo. Sapagkat susuportahan mo lang yung Pangulo eh. Yung pangalawang Pangulo, hindi mo susuportahan. O, tanggalin mo na yung opisina na nakasulat sa saligang batas, tanggalin mo na lang. So, sabi ko nga sa'yo, ito parang ano lang eh. Siguro sinulat lang. Para lang sabihin sa Pangulo, Pangulo, kami po ay sumusuporta sa'yo. Kailangan ba sabihin na yun? Wala namang problema ang Pangulo eh. Nagsalita lang ang Pangulo tungkol sa problema ng bansa. Bakit hindi yun ang inyong tugunan? Bakit gagawa ka ng manifesto na nagkukunwari na sinusuporta ng Pangulo, ngunit wala namang binanggit doon sa gustong mangyari ng Pangulo sa ngayon? Yung kinakaharap nating mga problema sa ngayon, wala naman kayong sinabi. Bakit hindi man lang sinabi? Totoo po, Mr. President, kami po'y sumasang-ayon ng ganap sa'yo na napakarami po ng problema ng ating bansa. Isa na po yan ang pagbaha. Titingnan po namin ng mabilisan kung nasaan po napunta yung pondo na ginugol sa flood control. Bakit walang ganun? Nasaan ang kahayagan at kahandaan nila para sa ganun ay talagang sinusuportahan nila yung Pangulo? Siguro nga. Pero kailangan tayong magpakita ng maraming ebidensya. Kung anong dapat, kung anong sinasabi ng bibig, yun ang ginagawa. Hindi ba ko? Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Paano mong ipagtatanggol ang bayan kung yung problema ay hindi mo isasangkot dito? Isa sa problemang sinabi ng Pangulo, huwag na ninyong ituloy yan, maliit na bagay yan. Maliit na bagay na pinalilipi, maliit na bagay na pinalalaki nyo. Wala man lang tayong nakita, wala man lang sinabi dito sa pagkahaba-habang manifestasyon, kung anong klaseng suporta, yun masyadong general eh. Sabi mo nga, motherhood statement. Wala lang. Pero kung doon sa deklarasyong ito, patapos nila lagda nito ng malinaw na kanilang mga pangalan at ituloy nila ang impeachment, mukhang hindi nga totoo ito. Hindi naman natin pwede sabihin na itutuloy nila. Wala. Hindi naman sinabi na itutuloy nila o hindi nila itutuloy. Ang sinasabi natin,
magpahayag naman kayo tungkol sa sinabi ng Pangulo. Kung ano kanilang Kasi stance. sinasabi mo pagkakaisa eh. Oo nga. No? Nangako ka na makikipagkaisa ka sa kanya. Anong klaseng pagkakaisa ang mahihita ng mamamayan tungkol sa binanggit niya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa impeachment? Wala kayong binanggit eh. Wala nga, tahimik nga. No? So wala laman ito. Kumbaga sa lata na walang laman, tangingay lang. Wala laman eh. So paano tatanggapin ng mamamayan ito? Sabi niya pagkakaisa. Hanggang saan ang pagkakaisa? Sana makarinig man lang tayo ng reaksyon doon sa sinabi ng Pangulo, doon sa opinion. Halimbawa, kagaya na sinabi natin, pagsisikapan po namin, Mr. President, na re-reviewin namin mabuti itong pinag-uusapan tungkol sa impeachment. Na nagsimula po ito sa pag-iimbestiga ng confidential funds. Parang lumilitaw nga po yata na mga maliliit na mga aliases po kasi ito eh. Mga resibo po na aliases na binigyan po ng importansya na akala nila ganun po talaga. Nakalimutan po nila na kailangan pong itago namin talaga ang mga identities at pagkatao o pagkakilanlan ng mga assets sapagkat kailangan po nila ang proteksyon. Kagaya po ni... Anong pangalan? May Mary Grace Piatos. Oh, Mary Grace Piatos. O bakit po yung Amado Guerrero hindi po nila kino-question? Nom de Guerre din po yun. Sa si Jose Maria Sison, kailangan niyang itago ang sarili niya sa magitan ng pagsusulat. So marami siyang libro. Hindi niya pinipirma yung pangalan niya. Pangalan niya. Pag sinabi mo Jose Maria Sison, kilala mo na kung sino. Ang ilalagay niya, Amado Guerrero. Isipin po ninyo, kinasangkapan niyo pa ang Philippine Statistics Authority para pagpaguran, pagkagastahan, pagsasatin kung may death certificate si Piatos, samantangan alam naman ninyo na alias lang yun. Kung gusto ko pang bigyan kayo ng pagkakataon na magpaliwanag pa, at ayun din naman ang hinihintay ng ating mga babayan, kaya lang naubusan na ho tayo ng pagkakataon. Napakahaba ho kasi ng manifestong na discuss natin ngayon. Pero ito muna, kung may mga babatiin tayo, baka